Hi, magandang araw sa'yo. Gusto mo bang masiguro kung mahal ka talaga ng taong mahal mo? Yung tipong sure ka na ikaw talaga yung gugustuhin niya hanggang dulo. Well, saktong-sakto naman tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil today, pag-uusapan natin yung 5 bagay na ginagawa ng lalaki kapag sobrang mahal ka niya. O ito na yung determinant niyo kapatid kung mahal ka talaga ng taong mahal mo. Kasi hindi niya gagawin to kung hindi ka niya mahal. Kung interesado ka malaman kung ano yung 5 to, tara kapatid. Pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. I-upload pa natin sa inahan. O ito na kapatid yung surefire na nag-determine kung mahal ka talaga ng taong mahal mo. At ang unang-una sa listahan ay nananatili siya through stressful times. May mga tao kasi na easily mag-give up. Yung tipong konting problema lang, konting pagsubok lang sa buhay, bibitaw na agad. Ang unang solusyon sa relasyon iwalayan, iwan, layuan, takbuhan yung responsibilidad, iwanan sa ere yung partner niya at layuan siya kapag nasa stressful moments na kayo o kaya sa mga challenges na kayo ng buhay. So what if yung taong pinili mo, yung taong minamahal mo, kahit stressful na yung buhay nyo, kahit napakaraming challenges na dumarating sa relasyon nyo, sa inyo mismo, di ba? Sa pagsasama yung dalawa, nananatili siya sa tabi mo. Yung handa siyang suportahan ka, handa siyang samahan ka, handa siyang tulungan kang umangat at solusyonan yung mga problema na dinaraanan. Kasama mo siya para makapag-desisyon ng tama, kasama mo siya para ayusin ang gusot, kasama mo siya para lagpasan ng problema. Ibig sabihin lang nun kapatid, sobrang mahal ka niyan. Kasi imagine mo, nasa down moment ka, nasa stressful moment ka ng buhay mo, nasa downhill ka ng buhay, pero nandyan siya, nakakapit siya at nananatili siya sa tabi mo. So paano pa pag nasa rising ka na ng buhay? Pataas na yung buhay mo, paahon ka na, pa-okay ka na, di ba? Malamang sa malamang nandyan pa rin yan at mananatili. At yun yung kagandahan. Kapag yung taong toong nagmamahal sa'yo, nandyan sa tabi mo. Madali mo malalagpasan yung mga challenges sa buhay at mararamdaman mo talaga na hindi ka nag-iisa throughout, di ba? Kaya naman, kung ganito yung pinaparamdam sa'yo, taong pinili mo, taong mahal mo, taong ginugusto mo, hindi sabihin lang nun, kapatid, mahal ka niya ng sobra-sobra. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is kapag tinutupad niya yung mga promesa niya. O isa pa sa mga conflict sa isang relasyon ay yung mga promises na hindi natutupad, di ba? At napakaraming lalaking ganyan na hindi tumutupad sa mga pinangako, di ba? Yung tipong napangako ko na hindi kita sasaktan, na ikaw lang pipiliin ko over and over again, na ikaw lang yung gugustuhin ko. Hindi ako titingin sa iba. Ikaw lang yung maganda sa mata ko. Hindi ako mag-cheat, hindi ako maglalay. Mga ganyan, di ba? Tapos, after several years, di ba? Alam niyo na siguro yung susunod na storya. And hindi natin may tatanggi na may mga ganyan talaga tao. At hindi naman din nawawala yung mga taong loyal, yung mga taong talagang tumutupad sa pangako. At kung isa yung taong pinili mo sa ganito kapatid, na tumutupad siya sa pangako, yung tipong ginagawa niya yung best niya para maibigay sa'yo yung mga dapat mong ma-receive, may paramdam sa'yo na hindi siya bumabali sa lahat ng sinabi niya sa'yo, lahat ng pinangako niya sa'yo. Wala siyang planong baguhin ng lahat ng iyon dahil yun ang deserve mong matanggap. At yun yung tinatrabaho niya para maiparamdam ng paulit-ulit sa'yo. Then kapatid, napakaswerte mo dahil sobrang mahal ka ng taong yan. At yan yung mga tipo ng tao na hindi mo dapat binibitaw. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is kapag inaalay niya sa'yo yung tiwala. Kapag ramdam mo na may tiwala sa'yo yung taong pinili mo, yung taong mahal mo, mas madali para sa'yo rin na magtiwala pabalik, di ba? At ginagawa niya yun, hindi dahil kampante siya, kundi dahil alam niya na hindi mo magagawa sa kanya yung mga bagay. At in return, kapatid, ang gagawin niyan, hindi niya babaliin yung tiwalang binibigay mo sa atin. Kasi pag ang isang tao ay nag-offer ng trust, diba? Even though alam niya na posibleng hindi magtagal yung tiwala na yun, diba? Pag na-shatter yun o nasira yun ng isang beses, nahihirapan na siyang ibuuin ulit yun. Mahihirapan na yung relasyon na tumayo ulit, diba? Kung yung taong pinili mo, no-offer niya sa'yo yung trust niya. Naniniwala siya na hindi mo gagawin sa kanya yung mga bagay na kinakatakot niya rin gawin o maramdaman. Ibig sabihin lang noon kapatid, hindi niya rin nahahayaan na maramdaman mo yun sa kanya. Kasi alam niya sa sarili niya na mangyayari yun sa kanya pag ginawa niya sa iba.
lalo na sa taong totoong nagmamahal sa atin. Kaya napakaswerte mo kapatid kapag yung taong pinili mo handang magtiwala sa relasyon nyo, sa'yo, at sa pagsasama na gusto nyo magtagal. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is handa siyang magbigay ng affection without expecting anything. Isa sa mga bagay na mararamdaman mo sa taong genuine na magmahal, yung umamahal siya, magpapakita siya ng act of love ng hindi nag-e-expect ng kahit na. Diba? Ganun talaga yung unconditional na pagmamahal. Diba? May mga tao kasi na mararamdaman mo lang na mahal ka nila, na gusto ka nila, na adore ka nila kapag may kailangan sila sa'yo. Especially sa sex, di ba? Mararamdaman mo lang na kailangan ka nila kapag gusto nilang kumalabit sa'yo, di ba? And nakakalungkot isipin na may mga ganito talagang tao. Pero if yung partner mo naman nagpapakita ng pagmamahal without expecting anything in return, lalo na kung hindi ka niya hayain magpapagtalik ka agad sa kanya after niyang magpakita ng act of love sa'yo. Ibig sabihin lang nun kapag napaka-genuine ng pagmamahal na ipinapakita niya sa'yo. Napaka-totoo ng nararamdaman niya para sa'yo. Sobrang mahal ka ng taong yan. Di ba? Parang superpowers na rin kasi dito sa mundo natin. May mga ganitong quality ng tao. Di ba? So kung hayaan mo siyang mawala sa buhay mo, di ba? Loss mo na yun, di ba? Imagine mo, nagbibigay siya ng hindi nag-e-expect ng kapalit. Kaya niyang gawin sa iyo, ano pa sa mga tao sa paligid niya, di ba? Ano pa sa mga taong mahal mo, di ba? Kaya napakaswerte mo na may ganitong tao na umiibig sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ika-5. Last but not least, kapatid, ika-5 bagay na ginagawa ng isang taong tunay na nagmamahal. Kapag may pagtalik siya sa'yo at gusto niya pa rin makipag-hangout sa'yo. Gusto ka pa rin niya samahan throughout. Gusto ka pa rin niyang ikadil, lambingin, mas pinaparamdam niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo after ng pagtatalik, di ba? May mga tao rin naman kasi talaga na after ng sex, parang wala na, di ba? Parang lalayuan ka, parang okay na, tapos na, wala na yung ano ko sa'yo, init ng gusto ko sa'yo, di ba? Parang may mga ganun na nararamdaman ng mga partner nila na parang, ano ba yung habol mo sa akin? Ito lang ba yung habol mo sa akin? So, if yung partner mo, after nyo magtalik, talaga namang ramdam mo na mahal ka pa rin. Gusto ka pa rin niya at ramdam mo yung presensya niya sa buhay mo. Ibig sabihin lang nun kapatid, napakaswerte mo. Mahal ka niyan. Kasi yung after sex na cuddle, diba? Yan yung magpapaspark sa relasyon mo. Na hindi lang yun yung habol niya sa akin. Yan yung mag-a-assure sa iyo na hindi lang niya ako gusto sa kama, kundi sa buhay niya. Diba? Yun kapatid, yung 5 bagay na mararamdaman mo, may paparamdam din niya sa iyo kapag sobrang mahal ka ng isang tao. Kung ganito yung pinaparamdam sa'yo ng taong mahal mo, please comment it down below. And if naliwanagan yung isipan at ma-realize mo na, ganito pala yung pinaparamdam sa akin ng taong mahal ko. Kailangan ko yung balik yun sa kanya. Please, help me share this to your loved ones na posible rin makaranas ng ganitong pakiramdam. At para ma-enlighten din yung isipan nila at ma-share din nila yung love na deserve ng partner nila na natanggap. At kung bago ka pala dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad dito. I-upload na natin sa inaharap. At sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi na nakatuloy sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagay na panonood at pagsuporta. So, nandito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat kayo lang palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.